So maintindihan ko naman po yung pinagdaanan ng bata eh. Bata, oo nga, bata. Hindi ako nakapatay. Pero, anong point kung bakit siya nagkaganyan? So yung guidance, proper guidance nga. So yung dapat managot yung parents niya, yung tita niya, lahat. Kung hindi man parusahan yung bata kasi biktima din yun. Yung anak ko, palagi walang ibang iniisip yun, kundi kabutihan lang. Kabutihan sa mga kaibigan niya, kabutihan. Hindi naman yun marahas yung anak ko. Inisente yun. Itong anak ni Mami, sa eskwelahan pa lang daw binawian na ng buhay 'to 'no. Isa siya do'n sa, 3 bata na binawian ng buhay na nabaril nga do'n sa insidente na 'yun 'no. Grabe ang sakit no'n 'no. Malalaman mo patay na 'yung anak mo. Sobrang sakit talaga nito. At however, itong si Mami nag-react siya, kasi bakit daw sa bahay ano lang, bahay Pag-asa lang daw dadalhin 'yung kanyang anak. So, hindi kasi alam ni Mami na itong Bahay Pag-asa, eh, talagang detention facility 'to ng mga kabataan na nalilihis ng landas o nakakagawa ng krimen 'no. Mapamagnanakaw 'yan, mapapumatay 'yan o kahit ano pang klaseng krimen ang nagawa ng kabataan, dun muna sila nilalagak sa Bahay Pag-asa. Kung sakaling anak ko man ang nadamay, nasaktan at nasawi dun sa pangyayari sa Tacloban City, 'no, yung naganap na pamamaril ng 2 estudyante sa kapwa nila estudyante. Hindi lang ganito, katulad kay Mami ang magiging reaksyon ko, talaga magwawala ako at sisigaw ako na ibigay ang hustisya ora mismo sa aking anak. Kasi hindi 'to madali para sa isang magulang 'no, nagpapalaki ka ng maayos ng anak mo, kagaya nga ni Mami pinapalaki niya ng maayos yung kanyang anak na nadamay lang sa katarantaduhan ng kapwa estudyante niya. And worst comes to worst, namatay pa, 'di ba? At dito sa usapin na 'to, 15 years old na yung mga suspect, eh. So dapat talaga parusahan 'yan. May discernment na sila sa ginagawa nila, eh. So alam talaga nila, may awareness na sila sa kanilang ginagawa. So dapat talaga maparusahan 'to. At hindi ako in favor dun sa sinasabi nila porket bata, kabataan ng Pag-asa ng Bayan dapat hindi yun kinukulong at an early age dahil hindi pa nila alam ang ginagawa nilang kasalanan. Bullshit yun. Lalo na yung sinasabi natin na dapat yung mga magulang ang dapat managot sa kasalanang nagawa ng kanilang anak. Okay? Tigilan po natin 'yan. Kasi imposible po mangyari 'yan, 'no? Dapat kung sino nakagawa ng krimen kahit ilang taon pa 'yan, sila ang magbayad. Pagbayaran nila yung consequences na ginawa nila, 'no? Alam ko hindi 'to magiging madali dahil nga siyempre batang-bata, ikukulong mo, ganyan. Pero paano sila matututo, 'di ba? Kasi in the end kung hindi nila malalaman ang consequences ng kanilang ginagawa, paano sila mahuhubog, 'no? Kung akala nila, nakapatay sila, eh, parang wala lang, 'di ba? Hindi mo ikukulong. So, ang mangyayari niyan, baka sakaling mangyari ulit 'yun, makapatay ulit sila at maging kriminal na talaga sila, kung hindi mo bibigyan ng karampatang kapurusahan. Now, talagang ano ko, in favor talaga ako. Katulad nga do'n sa Magwad siblings murder case, yung kaso ng ampon, isa siyang ampon na pinatay niya yung mga tunay na anak ng umampon sa kanya dahil sa selos na ibinibigay nung mga magulang sa tunay nilang anak kumpara sa kanya na ampon lang. Do'n pumapasok na talagang may discernment, eh. May sinabi pa daw niya nung iniimbestigahan sila ng pulis na napaamin siya na siya nga yung gumawa ng krimen, eh, nagtanong pa daw sa pulis kung makukulong po ba kami. Kasi meron siyang ano, eh, kasabwat na pumatay 'no, yung kaibigan niyang lalaki 'no, kasabwat niya yun, pinapunta niya, dalawa silang pumatay dun sa magkapatid. So sabi niya, "Makukulong po ba kami?" Eh, 'di ba po 'pag menor de edad hindi po nakukulong. So may understanding pala sila na kapag menor de edad hindi makukulong. So ibig sabihin talaga may discernment, aware talaga sila na yung mga ginagawa nila puwede sila makulong. But however, tama lang 'to 'no, na etong mga kabataan na 'to ay kinukulong muna sa DSWD. Dati nga sa Boys Town, Girls Town, 'di ba? Pero ito sa DSWD dinadala. Tapos after a while, depende sa kaparusahan, inililipat na 'to sa bigger jail when they reached 18 years old. Ako sa totoo lang hindi ako panig dun sa sinasabi ng ibang mga politiko 'no, yung mga gumagawa ng batas na, panig pa sila dun sa mga bata na nakagawa ng krimen dapat daw hindi binibigyan ng gano'ng klaseng parusa na makukulong. Sobrang bullshit. Sobra talagang bullshit nun 'no. Dapat talaga managot ang dapat managot kahit ilang taong ka pa kasi hoda sa ibang bansa nga, eh. 'Di ba meron silang juvenile ano talaga prison.
'no, talagang, kung ano yung parusa, binibigay talaga nila yung parusa. Kasi hodang bata ka. Dapat ganito ganito din sa Pilipinas kasi ano na 'to, eh, basura na nga, eh, 'di ba? Kumbaga dapat itong mga kung talagang meron tayong concern sa magiging pag-asa ng bayan natin in the future, dapat may disiplina tayo, 'di ba? At, yung mga kabataan naman 'no, dapat ito ay, pinapaalam sa mga kabataan 'no, na may karampatang kaparusahan ang gumawa ng krimen. Sa upbringing talaga ng isang bata 'yun, 'no? Sa upbringing talaga ng isang bata kung paano sila nahuhubog kasi baka itong mga batang 'to, masyadong violent ang kinalakihan ng mga batang 'to kaya ganyan ang naging bunga, ganyan yung naging ending nila. So, dapat lang as for me, dapat lang talaga ay makulong ang mga kasi hodang bata 'yan, 'no? Kailangan talaga makulong 'yan. Pati po yung mga bata ay mananagot. At opo, dinig na dinig po namin yung panawagan nyo na mananagot yung mga magulang o adults na mayroong responsibilidad dun sa dalawang batang iyon. Commitment po namin magdala ng hustisya sa inyong anak at pamilya at proteksyonan yung iba pang mga bata sa mga susunod na panahon.